Hello mga kabibig! Welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence. Ako po, Senator Amy, nagtaka. Bakit puro majority na lang ang natira sa Senado? Alaka! At nagtaka din si Senator Amy Marcos na meron daw mensahe na posibleng magkagulo, magkaputukan sa loob ng Senado. Sila Senator Amy naghihintay sa transmittal ng impeachment, yung impeachment case ni BP Sara. Hala ka mga kabibig. O eto ha, ito yung panahon na na-interview si Senator Amy Marcos kagabi na kung saan meron siyang ibinahagi na malaking impormasyon na parang ano to, gulatan? Ano to, kami lang ang walang alam? Kayo alam nyo ang mga posibleng pangyayari? May nag-tip daw na posibleng may kaguluhan, may putukan sa loob ng Senado. Si Senator Amy, hindi man niniwala kasi Senado to eh. Safety dito eh. Yun pala yung iba, umalis na. Hala ka. Bakit kaya ka, bibig? O eto si Senator Amy Marcos sa kanyang interview. Ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaukus at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Andun kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kami iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin dun sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may 4 na nakakaalam? Ngunit kami, walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan, dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbukaway ako fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas at ang lapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Wag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Anong naramdaman nyo? Anong narinig nyo putukan? Anong ginawa ninyo? Well, nagagalit ako kasi siyempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa-senador, bakit na yan nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang ang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa. Mga information to NBI, and kasi dinideny po ni Director Matibag. Hindi raw po NBI. Nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagde-deny. Sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader, kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man,
ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Hala. Ma'am, bakit binubutasan yung pader? Panawagan. Hindi ko nga maintindihan eh, di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro, no, pumiglas eh. Binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Wala nang respeto, Senator, no? Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit? Oo, ang nabalita Ito ha. ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Andun kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may So yun, kabibig, may nakakaalam. Yeah, so ibig sabihin may nakakaalam. Yun ang posibleng conclusion ni Senator Amy Marcos. Posibleng may nakakaalam, mga kabibig. Naku po. Paano yan? Ang gulo-gulo ng kabibig. Ito naman ang sagot ni Melvin Matibag tungkol sa drilling na nangyari, kabibig. So, share ko sa inyo kung ano ang kanyang sagot na may nagdi-drill daw. Rinig naman ng media yung nagdi-drill kahapon kasi nakuna yun ng video na narinig nila sa the other side na may nagdi-drill yata. Ano to? Ito, pakinggan natin ha. Okay, good evening, sir. Sir, direkta po, ano ang involvement natin sa kumakalat ngayon na malaking eksena sa Senado? Well, unang-una, wala po kaming ahenteng dineploy sa Senado at imposible rin naman po na may makapasok doon dahil naka-lockdown nga po yan. Ang ang nagbabantay dyan, may do guards, may security at sa pagkakaalam ko may mga pumasok pa pong marine. So, hindi naman po yata kapani-paniwala na makakapasok doon yung mga NBI agent. Pangalawa po, kami po nandito mula pa po nung umaga. Meron po kaming planning. Buong araw po kami nandito. Mula po sa akin hanggang doon sa mga opisyal po namin. Nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami nagkaroon ng planning. Oh. Linawin din po natin na meron kayo piyada doon, GSIS. Tama po, sa GSIS, meron pong few agents na pinadala. Upon the request po, maaga pa po yun, ni GM Wick Biloso. May letter nga po yan na pinadala sa amin. Para magpatulong lamang po na i-secure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. Diba? He wants to make sure na secure po yung premises and the personnel po ng GSIS. Ito po yung 4 to 6 person. Mga ganun po. Yun lang po kasi actually, pinasa ko lang po yung instruction sa akin deputy na magpadala lang doon, mag-respond doon sa letter po na pinadala po ni GM Wick Biloso po. Oh, yun pala. Meron palang NBI pero sa GSIS building kasi may request si Veloso. Okay. Pero aside from 4 to 6 person, lahat ng mga NBI agents ay nandun sa isang event na sinasabi ni Matibag. Pero ito ang malaking pasabog ni Senator Amy Marcos. Nakakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana
ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Nagpalabas ng statement si Senator Amy Marcos hinggil sa nangyari kagabi. Ito ang kanyang official statement na ating babasahin na kabibig. Sabi ni Senator Amy Marcos, mga kabibig, ito Amy, pananagutin ng NBI sa nangyari sa Senado press release. Sa kabila ng naganap na paglusob ng mga operatiba di umano ng National Bureau of Investigation NBI sa Senado noong May 11 at 13, nanawagan si Amy Marcos sa Pangulo na pansamantalang tanggalin ang ilang opisyal ng ahensya. Malinaw na pambabastos sa institusyon ng Senado ang nangyari, kawalan ng galang sa mga senador at tahasang pag-aabuso sa kapangyarihan ng mga mga halang ang sikmura, diin ni Marcos. Sa isang liham na ipinadala ngayong Huwebes, May 14, pinangalanan ng senador sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Qatar Region Chief Attorney Emeterio Dungalo Jr., at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomidiano na kailangang alisin muna sa pwesto habang iniimbestigahan ang insidente. Kung totoong walang itinago, bakit kailangan nilang lubusin ang Senado? Alusubin ang Senado? Sino ang nagbigay ng utos at sino ang nakinabang sa kaguluhang ito? Sabi ni Marcos, formal ding inihain ni Marcos ang PS Resolution bilang 396 upang maimbestigahan ang umano'y pag-atake ng mga tauhan ng NBI at iba pang law enforcement agencies at mga pribadong individual sa Senado. Kapag hinayaan lang natin ito, bukas makalawa kahit anong institusyon pwede nang sindakin at pasukin. Dagdag pa niya, pinasaringan din ni Marcos ang tahasang panlilinlang at pagkakasalungat ng pahayag ng NBI kaugnay ng mga insidente. Gayong noong Lunes pa lamang ay pinasok na ng mga operatiba nito ang Senado upang tangkaing dakipin si Senator Roland Bato de la Rosa. Hindi kami mananahimik habang unti-unting niyurakan ang kalayaan at dignidad ng Senado. Panagutin ang dapat panagutin pagtatapos ng senador. So yun kabibig, yun ang posibleng mangyayari, papanagutin, dapat daw munang tanggalin sa pwesto yung mga na-mention ni Senator Amy Marcos, mga kabibig, na ito sila sina Melvin Matibag, Attorney Emeterio Dungalo Jr. at si Attorney Jerome Bomidiano dapat muna daw alisin sa pwesto habang iniimbestigahan ang insidente, mga kabibig. So ano ang iyong komento hinggil dito? Naku po, ang dami na nangyayari. Nakakagulat. Ito naman ang mga sinasabi ng mga netizen ba hinggil sa ano. Grabe naman yung mga netizen. Huwag naman nating husgahan agad-agad itong minority bloc. Nag-adjourn na ang session. Ito 5 minority bloc senators leave prior to Senate attack. Uy, naku po. Yan. Correction, 10 senators that include Gatchalian, G.V. Ejercito, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Tito Soto, Risa, Kiko, Bam, Lito, Lapid at Lagson. Sabi ni Keng Geng, oy, parang may fortune teller ang minority bloc, coincidence. Ligtas ang kasama sa script. As per Kuya Kim, ligtas ang may alam. The media had already heard the drilling sounds before the operation unfolded. The reporter and media personnel on the site were able to capture and report unusual drilling noises even before the situation escalated. This suggests that there were already noticeable activities taking prior to the public announcement of the operation. The media also obtained visuals showing individuals believed to be NBI agents. Video footage and photographs circulating online appeared to show armed personnel identified by witness and some media observers as NBI agents near the Senate premises. While authorities later issued denials, the existence of this visual contributed to public skepticism and fueled questions about what was really happening behind the scene. The 4 minority senators left despite the pending transmission of the articles of impeachment, di ba? Another point that raised public suspension was the timing of the departure of the 4 minority senators, even though the articles of impeachment were still expected to be transmitted. For many observers, the sequence of events appeared unusual and politically significant.
O, yun ang komento ng mga netizen habang nag-oobserba sila sa mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Oo nga eh, dapat excited kayo mag-forthwith sa impeachment ni Bibi Sara. Dapat sana hinintay nyo ang transmittal ng tawag dito, impeachment, articles of impeachment ni Bibi Sara. Kayo ang excited. Tito Soto, biglang nga umalis. Diba? So yun ang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.